Akala mo parang lollipop ay lollipop. Isusubo sa iyong bibig ang lollipop. Susup-supin man ang susup-supin. Sarap na sarap ka na. Ay nandoon na sa pinakagitna at makukuha mo ng chocolate. Ay biglang huhugutin sa bibig mo. At ibabalik sa balutan. Kaya sabihin ay kung gusto mo makuha yung chocolate, ay bumayad ka ulit. Meron pala akong i-share sa inyo. This is about KTM. Lagyan ko lang ng konting backstory para naman maintindihan nyo kung bakit parang ang KTM ay isa sa mga paborito kong manufacturers, which is actually hindi. Pero kaya malapit sa puso ko ang KTM dahil yes, green. Dahil nung ako ay nanonood ng mga motovlogs ni Gaki Moto, inabutan ko pa nung siya ay nagra-ride ng KTM Duke 200. Natuwa talaga ako dun sa kanya, sa ginagawa niya. Nagra-ride siya pa Makati, papuntang work, galing sa Paranaque pa nun siya nakatira. Tapos dun ako na-inspire, sabi ko makapag-motor kaya. Kaya noon sabi ko parang gusto ko ng Duke 200 kasi idol ko si Gaki. Tapos dito. Tapos nasundan ko yung kanyang mga episodes hanggang sa naghahanap siya ng expressway legal na motor at nauwi siya. Binili niya si 21. Si 21 is her Duke 390. Kaya sabi ko noon, wow, gusto ko rin mag skyway, gusto ko rin mag expressway, gusto ko rin ng Duke 390. Okay, so yun ang backstory doon kung bakit malakas ang interest ko sa KTM. Yung Duke 790 na merong palayaw or nickname na Scalpel, yun actually yung talagang yun ang unang kong naging dream bike sa KTM. Tsaka kaya siya dream bike kasi wala akong pambili, kaya siya hanggang dream na lang. Ngayon, kung maraming salamat kung halimbawa napapanood niyo yung mga videos ko, so malamang nakita nyo na meron akong review ng 790 at meron din akong ni-review nung lumabas ang KTM 890 yan, which is a better, more badass version of the 790 Duke. Lumipas ang panahon at eto na nga, EICMA, katatapos lang ng EICMA, naglabas ang KTM ng naku, ayun, naka-green. Akala ko nag-green. Dahil bloopers. Naglabas ang KTM ng halimaw na 990. At ito ang naging statement nung KTM nung in-interview sila ni Moto Bob about the 990. Ang sabi ng KTM, the 790 will continue production at exclusively gagawin na sa China ang 790 under CF Moto. Unfortunately, i-scrap na daw nila ang 890. Buti na lang hindi ako bumili. At eto na nga, yung 990 naman na sabi nila is strictly gagawin pa rin sa Austria. Meron lang akong hindi nagustuhan. Kung bibili ako ngayon ng 990, for the first 1,500 kilometers, lahat ng features nandoon, naka-activate, naka-enabled, naka-on. Uy, one way Jack, one way. Nakalantin na pa. Lalamunin ka ng buhay dito sa ang tutumbukin mo, Makati Police District, sige ka. Oh.
diretso impound ka. Napakaway kaming lahat eh. Okay, so for the first 1,500 kilometers, lahat ng features naka-on. Pero after 1,500 kilometers, habang ikaw ay nagra-ride, bigla ka na lang makakatanggap siguro ng alert or message saying, boss, sorry boss, tapos na ang trial. Magta-turn off na, madi-disabled, madi-deactivate yung mga features na napakasarap gamitin. At iiyak ka na lang habang umuwi sa bahay. At kung gusto mo siya uling ipa-activate, kinakailangan mong pumunta sa KTM, magbayad ng additional fee, at i-activate nila yung mga gusto mong features. Okay, dun muna tayo sa downside. Kasi ako personally, again, ito ha, inuulit ko, ito na naman tayo. Ang mga sinasabi ko ngayon ay para sa akin. Ito ay pananaw ko, opinion ko, base sa aking nararamdaman. Hindi ko kinakailangang sundin ang kagustuhan ninyo o yung mga gusto nyong marinig. Okay? Mababash na naman ako porque sinasabi kong pangit na naman ang isang brand ng motor. This is my opinion. Hindi ko gusto yung ganong klaseng diskarte ng marketing. Dahil parang nakakabitin. Diba? Para akong pumunta sa Pegasus. Kinuha ko yung Lady of the Night. Pinaupo ko sa tabi ko at nagkwekwentuhan na kami. Ay ko, naharos ang aking lalamunan. Tapos after 5 minutes, hindi pa man lang ako nakakahawak sa kamay, ay tatayo na siya. Babalik na dun sa aquarium. At kung gusto ko siyang makausap uli, ay kailangan kong bumayad na naman. Punta naman tayo ngayon sa Cubao. At meron akong ite-take out sa Takusa. At yan na nga, nasa kwarto na kami. Bayad na't lahat. Abay, after 30 minutes, bra pa lang ang hinuhubad. Tapos biglang sinuot na niya uli at sinabi, kung gusto mong hubarin ko uli, ay kailangan mo uling bumayad. Abay, lintik na yan. Diba? Ay nakakasama naman ng loob eh. Naipatikim na sa iyo, ay biglang babawiin. Akala mo parang lollipop, ay lollipop. Isusubo sa iyong bibig ang lollipop. Susup-supin mo ng susup-supin, sarap na sarap ka na. Ay nandoon na sa pinakagitna at makukuha mo ng chocolate. Ay biglang huhugutin sa bibig mo at ibabalik sa balutan. At sasabihin ay kung gusto mo makuha yung chocolate, ay bumayad ka uli. Talaga naman. Now, let's go to the positives naman. Ang maganda naman dun ay mapipili mo yung features na gusto mo. Ibig sabihin, yung mga features na ayaw mo at parang sa'yo is nuisance lang o nonsense na lang sa'yo, hindi mo magagamit, eh di huwag mong ipabalik. O, di ba? Eto lang ang tanong ko. Yung presyo ba ng motor pag binili ko, yun ba yung presyo niya na presyong wala yung mga features na yon? Kasi imagine ganito, kung bibilhin ko yung 990 with all the features activated, pero ang presyo niya ay presyo ng with all the features activated, tapos biglang sa 1,500 kilometers ay magta-turn off yung feature,
tas babayad ako uli, abay, napaka balasik noon KTM. Yun ang maduga. Nabayaran ko na tapos magta-turn off tas babayaran ko uli. Ay, usapang burnik yan. Ngayon, kung hindi naman ganun, ay di okay lang. 'Di ba? Let's say bibilhin ko yung 990. Sabihin sa akin ay 900,000. O okay, sige, 900,000. Yun yung presyo ng motor na wala yung features. Tapos pag nag-turn off na yung features after yung first 1,500, babalik na ngayon ako sa KTM. Sabihin ko, ay, gusto ko pala ng quick shifter. Okay, saka auto blip. Okay. Sige sir, babayad ka uli ng additional 60,000 pesos para dyan. Okay, sige. So naglabas ng 990 ang KTM. In-scrap na yung 890 at yung 790 naman ay mananatiling nasa production, pero ang gagawa na nun is CF Moto sa China. Gusto mo ba ng murang 790 with the basic features? Mura, basic, simple, easier to use? Doon ka na sa 790. Pero kung gusto mo ng pangmalakasan, halimaw, with all the features, doon ka na sa 990. Make sure na ipa-activate mo yung ipa-activate mo yung lahat ng features na gusto mo. Anyway, so to wrap things up with the KTM, usapang KTM, I would still go for the KTM 790, the original scalpel. Kasi ngayon ang tawag nila sa 990 is the Sniper. Yung dati ang tawag nila sa 890 is the real scalpel. So pero buti na lang hindi ako bumili ng 890 para naman may pambili ako in the first place. So 790 Duke, pero hindi pa, parang balik tayo sa KTM 390. Kung meron akong KTM 390, masaya na yun. 44, 45 horsepower, magaan, maganda yung power to weight ratio. Or better yet, kasi meron na akong naked bike, upright riding position, why not the RC 390? May bagong labas na RC 390, hindi pa natin natetest ride kasi hindi pa ako nakakabalik sa KTM, pero sa isang araw subukan natin i-test ride ang KTM RC 390, the new version, the new model, the new version. Napakaganda ng KTM dun sa BGC kasi pwede kang pumunta dun, bigay mo lang lisensya mo, photocopy lang nila, tapos mag-test ride ka na one to sawa ng kahit anong motor na gusto mo na available at that time. Alright, so I'll see you on another video. This man cannot ride. Thank you so much.